Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Martes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay ngayong umaga na ito, magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Dito, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtulong ng pagmamalasakit sa kapwa. At ibinigay niya ang napakagandang halimbawa ng ating Panginoon. Sinasabi niya, ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat mayaman, siya'y nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ibig sabihin, napaka-importante talaga para sa ating Panginoon at para sa ating lahat ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na silang higit na nangangailangan. Kaya ibinigay na halimbawa ni San Pablo ang komunidad ng Macedonia. Itong komunidad na ito may kaya, medyo angat sa buhay. Pero dumanas sila ng matinding pagsubok at halos nahirapan sila sa kanilang pamumuhay. Pero hirap man, dumaranas man ng pagsubok, hindi sila naging maramot sa pagtulong at sa pagbabahagi ng kung ano ang maaari nilang ibahagi sa mga nangangailangan. Kaya nga pinasalamatan at pinuri sila ni San Pablo. Ang lahat ay nagawa ninyo, sabi ni San Pablo, nang dahil sa pag-ibig sa Diyos. At totoo naman, di po ba? Kapag sa ating puso ay nandoroon ang pag-ibig mula sa Diyos, hindi natin iisipin ang ating sarili. Ang iisipin natin ay ang ikabubuti, ang kapakanan ng ating kapwa, lalo na ng mga higit na nangangailangan. At ito, mga kapatid, ang pagnilayan natin sa araw na ito. Ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa nangangailangan na hindi nag-iintay ng anumang kapalit o papuri o parangal o pasasalamat. Sapat na nang dahil sa pag-ibig sa aking puso, ibabahagi ko ang kung ano ang mayroon ako para mabigyan ang mga wala. Ito ang pamamaraan ng tunay na pagtulong at pagmamalasakit. Na dahil ako'y nagbigay at nagbahagi, ako'y nawalan. Si Jesus na Panginoon, bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan.